biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At ito yung ating pag-aaralan sa mga oras na ito ay ang tinatawag na the virtue from the Lord Jesus Christ. Kaya atin po itong tunghayan sa aklat ng Lucas chapter 8 verse 43 to 48. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas chapter 8 verse 43 to 48. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol na sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kanya ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Pagdakay na ampat ang kanyang agas at sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, "Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan." Datapwat sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya'y hindi nalilingid ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya, na isinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya pagkadaka. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga yung ating pag-aaralan tungkol sa biyayang ito na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Yung tinatawag na opportunity. Kaya lang itong opportunity ito, laan po talaga ito para sa lahat. As in, para sa lahat. At ang magandang halimbawa na nga dito ay ang babaeng ito na may karamdaman, na nagsumikap siyang lumapit sa ating Panginoon Kristo, at sa ibang kasulatan ay sinasabi niyang, "Mahawakan ko man lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling ako." At yun yung kanyang faith, yun yung kanyang pananalig, yun yung kanyang pananampalataya, at ito naman ay nakalugod sa ating Panginoon Diyos maging sa ating Panginoon Kristo. Kaya kung titingnan po natin yung mga bagay na ito, ang babaeng ito kung saan ay 12 taon na nagbe-bleeding o inaagasan, nagdurugo. Yun ang kanyang karamdaman, at ang sabi ron ay naubos na ang kanyang mga kabuhayan sa mga manggagamot at hindi siya gumaling. At dahil dito isang pagkakataon, at eto nga yung senaryo na kung saan ay dumating ang ating Panginoon Kristo, at ito ang nilalaman ng kanyang puso at ng kanyang isipan, na kung mahawakan niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, gagaling siya. At hindi siya nabigo sa kanyang pananalig at pananampalataya, na ang sabi nga doon ay kagyat siyang gumaling. Sabi nga ay instant, gumaling kaagad siya. At ito naman ay hindi nalihim sa ating Panginoon Kristo, sapagkat nang siya'y gumaling, ramdam ng ating Panginoon Kristo, o sadyang alam man ng ating Panginoon Kristo, na ang binanggit niya ay may lumabas na bisa sa kanya. Nang ibig sabihin sa English ay ang nabanggit ay virtue, hindi power. Yung nakalagay ay virtue, bagamat ito'y kahalintulad na rin ng power o kapangyarihan. Na ang sabi ron, may lumabas na bisa sa akin. Ramdam niya, at yung bisa na yon ay napapunta doon sa babae, at yung bisa na yon, yun ang nagpagaling doon sa babae na 12 taon nang may karamdaman. At ang bisang ito ay kagyat niyang natanggap sapagkat tama ang kanyang motibo, tama ang kanyang puso, at maganda yung kanyang pananalig, at tama rin yung kanyang nilapitan. Kaya dahil dito nagtanong ang ating Panginoon Kristo, "Sino ang humipo sa akin?" Sapagkat ang babaeng ito ay nagbubulay lamang sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Wala siyang kausap,
kundi yung kanyang puso lamang at yung kanyang sarili, yun ang kanyang pinatatatag o pinalalakas na kung mahahawakan niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon ay gagaling siya. At dahil dito, bigla nga siyang gumaling at ang sabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? At nagtaka yung karamihan, nagtaka rin yung mga alagad, Guro, hindi na natin masasabi kung sino humihipo sa iyo, pero ang sigurado, lahat ng nasa tabi mo ay nakahawak sa iyo o napahawak sa iyo. At ito yung lagi kong binabanggit. May mga taong lumalapit, minamasdan, nakikita ang ating Panginoon Kristo at minsan nahahawakan nila, nahihipo nila ang ating Panginoon, pero walang lumalabas na bisa sa ating Panginoon para sa kanilang buhay. Compare sa babaeng ito na kung saan ay mabigat ang kanyang pangangailangan. At dito nabuo yung isang pagkakataon na naging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Na nung laman ng kanyang puso ay iginalang ng ating Panginoon Kristo at hindi siya nabigo. Na kung mahahawakan niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, gagaling siya. Kaya sabi nga, meron sa laylayan ng damit ng ating Panginoon. At hindi naman nalagay sa banal na kasulatan ng ipako sa krus ang ating Panginoon Kristo, hinubaran siya ng damit. At nang makita nila na ang damit ng ating Panginoon Kristo ay walang habi, ibig sabihin buo. Na ang sabi doon, wag na lang natin to sirain. Paghahatian sana nila, hahatiin nila sa 4, pero sabi niya, wag. Sayang, buti pa ay pagsapalaran na lamang natin. At dahil doon, nagkasundo nga sila, dahil sayang nga naman yung bihisa ng ating Panginoon, wala ngang habi, yung ibig sabihin ay walang dugtong. Talagang as in, buo siya. At dahil dito, pinagsapalaran nila. Then, sa usapin ng sapalaran, pinagsapalaran nila ang damit ng Panginoon, wala naman natala na yung nanalo dun sa rapol o sa pinagsugalan nilang damit ng ating Panginoon Kristo, na ito ay naging mabisa sa kanilang buhay. Nang ibig sabihin, ito ay naging swerte sa kanilang buhay. Ganyan kasi ang tao, swerte-swerte, mga pamapamahiin, ito ay nakuha ko doon, ito yung mga at may dalang swerte sa aking buhay, pero walang natala sa banal na kasulatan. Pero maganda, kumbaga sa koleksyon, ay ang bihisan nga ng ating Panginoon Kristo, walang tahi. Ibig sabihin, buo. Kaya dahil dito, malalim man ang ibig sabihin ng bihisan ng ating Panginoon Kristo, banggitin natin ng isang bahagi na kung saan ang bihisa ng ating Panginoon, si Adan at si Eva, wala din yung tahi. At yun ay bihisa ng tupa na hinubad ng ating Panginoon Diyos sa tupa at ibinihis sa tao at ito'y wala ring habi. Ngayon, ang tunay na kordero walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil dito nagulat sila doon sa krus ng Kalbaryo, nang hubaran ng ating Panginoon Kristo, nakita nila na ang bihisa ng ating Panginoon ay walang habi o walang tahi o walang dugtungan. Kaya dahil sana nilang pagsugalan, kaya dahil dito, nung makita nila, sayang naman kung ating gugupitin o ating pupunitin o ating hihiwain o ating babahaginin sa 4 na bahagi. Kaya ang sabi nila, nung mga kawal, mas mabuti pa ay atin na lang pagsapalaran. At meron nga siyempreng nanalo. At siya ang nagwagi sa bihisan ng ating Panginoon Kristo. Pero sa isang banda, ang tinutukoy natin at nadaanan lang natin yung bihisan ng ating Panginoon, sa dulo ng laylayan ng damit na bihisan ng ating Panginoon, ang babae ay merong pananampalataya na kung saan ay mahawakan lamang niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, siya'y gagaling. At kung sakali man ang mga bagay na ito ay para sa lahat at hindi lamang sa kanya, pero makikita natin yung pagkakaiba na merong isang tao na hindi naman humawak sa balat ng ating Panginoon Kristo sa bahagi ng kanyang katawan, kundi laylayan ng damit. Pero ang sabi ron, marami yung humahawak sa Panginoon, marami yung sumasagi sa kanya, pero walang lumalabas na bisa. At sana sa pagkakataong ito ay isa tayo sa ating buhay na kung saan ay makahawak tayo sa bahagi ng biyaya ng ating Panginoon at yung bisa nito ay matanggap natin.
Sapagkat yung bisa na nagmumula sa ating Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang pag-ibig, yan ay para sa lahat. At ito ay nagbigay kaginhawaan sa babaeng ito na umalipin sa kanya sa loob ng 12 taon. Na yung kanyang buong kabuhayan ay nawala. Matanggap lamang yung kanyang kagalingan o matanggap lamang niya yung kanyang kaginhawaan. Pero sa loob ng 12 taon na yun, naandun yung kanyang kadalamhatian, yung kanyang kapighatian. At nagkaroon lamang siya ng kalayaan nang dumating sa kanyang buhay o ang pagkakataon na dumating ang ating Panginoon Jesucristo, at dahil doon, nagkaroon din siya ng pagkakataon na kung saan ay matanggap niya ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Nang mahawakan ng babaeng ito ang laylayan ng damit ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay gumaling. At ang tinawag doon ay bisa. At sa English ay virtue. Tingnan po natin sa English King James Version ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 46. And Jesus said, "Somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." Nang ibig sabihin, merong humipo sa kanya sapagkat alam niya, ramdam niya may lumabas na bisa, at ang binanggit sa English ay virtue. Kaya dahil dito ang biyayang ito, isang pagkakataon sa lahat ng interesado, yung mga interesado. Pero hindi naman natin pwede sabihin na hindi naman interesado yung mga naroon sa dami ng mga sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga ay ang dami na lumalapit sa Kanya. Kumakapit, humahawak, bumabati, napapadikit, nasasagit. Pero ang sabi ron ay wala naman lumalabas na bisa sa ating Panginoon. Kaya bigyan po natin ng pagkakataon kung bakit ang babaeng ito yung bukod tangi. Bagamat hindi lang para sa kanya yun, yan ay para sa lahat. Kaya lang ang mangyayari, siyempre, yung ating puso, yung ating faith, yung ating tinatawag na karaingan, kahiningan o pagnanais o yung dahilan kung bakit humawak ang babaeng ito sa laylayan ng iniisip niya siya ay gagaling, at nangyari, gumaling nga siya. Pero sa banal na kasulatan, nakikita pa rin natin sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 19 na ito ay hindi isang natatanging pagkakataon na kung saan ay nalaman ng tao na merong lumalabas na bisa sa ating Panginoon. Ang sabi rito, Lucas chapter 6 verse 19, "At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo, sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo nagugutom ngayon sapagkat kayo ay bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangas ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuutan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila. Kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mga galak kayo sa mga araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit sapagkat gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta." Eto, makikita po natin dito na sinabi rin sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 19 na ito'y alam din ng maraming mga tao. Na ang sabi ron, siya'y pinagsisikapang mahawakan ng karamihan, na mahipo ng karamihan sapagkat alam ng karamihan merong lumalabas na bisa sa kanya. Kaya dahil dito mapapalad yung mga tao na kung saan kapag nakahawak o napasagi sa ating Panginoon Kristo ay merong lumalabas na bisa. Sapagkat yung bisa na yun yung dalang biyaya ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tao.
At syempre, ang bisang ito ay ang tinatawag na kalayaan. Gaya nung babaeng ito, 12 taon nang nagdadalamhati, may karamdaman, gumugugol ng malaking halaga pero hindi gumagaling. Pero nang dumating ang pagkakataon na natanggap niya ang bisa na nagmumula sa ating Panginoong Kristo, yun ang araw ng kanyang kalayaan. At dito sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 19, alam na rin pala ito nung iba. Kaya lang yung iba, walang ganitong damdamin, walang ganitong kalooban na ang reason kung bakit sila lumalapit sa ating Panginoong Kristo ay para sa kanilang kalayaan. Kaya dahil dito napakahalaga na ang mga bagay na ito ay ating maunawaan, hanggang ngayon bukas pa din yan. Sa usapin ng tinatawag na kalayaan, marami pa rin ang nais ng ating Panginoon Diyos na bigyang kalayaan at marami rin naman ang tumatanggap ng kalayaan. Kaya dahil dito, siyempre, ako bilang tagapagsalita ng ating Panginoon, natanggap ko rin yung kalayaan. Kaya naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng bagong tipan, yung bisa ng banal na kasulatan, ang bagong tipan. At dahil dito, ito ay laan para sa lahat. Lalo na daw yung binanggit natin dito, ang sabi rito, mapapalad daw yung mga dukha, yung mga nagdadalamhati, yung mga lumuluha, yung mga nagugutom, yung mga nauuhaw. Bakit yun ang sinabi dito na mapapalad? Ito yung binanggit ating ulitin. Verse 21, mapapalad ang mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo bubusugin, mapapalad kayo nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kung kayo kaputan ng mga tao at kayo iwalay nila at kayo alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Ito yung binanggit dito. Yung mga nagugutom, yung mga dukha, yung mga tumatangis. Hindi niya sinabing mapalad yung mga mayayaman, yung mga busog. Hindi niya binanggit yung mapapalad yung mga humahalakhak at tumatawa. Ang binanggit niya yung tumatangis, yung nagdadalamhati, yung nauuhaw, yung nagugutom. Doon sa Matthew chapter 5, yun din ang binanggit doon. Kasama na rin yung mga nauuhaw sa katotohanan o sa katwiran. Kasi ang ibig sabihin nito, na kung sakaling merong nagugutom, may dadamay sa kanila, at ang pagdamay sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, gaya ng babaeng ito na inaagasan. Ang sabi ron, walang nakatulong sa kanya. Maaring nung una tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kamag-anak, at maaaring tinulungan siya ng maraming mga manggagamot na gusto rin siyang pagalingin, pero hindi siya gumaling. At dahil dito, wala nang binanggit na siya'y inaakay dito, kundi personal niyang sinikap na makalapit sa Panginoon at mahawakan niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. At sa kanyang pagsisikap na makalapit sa ating Panginoon, alam niya personal siyang lumapit sa Panginoong Kristo. At personal siyang tumanggap ng biyaya at kalayaan na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Anong ibig sabihin? Sa mga bagay na ito, maganda at magaling kung personal tayo na pagpakahayagan at i-work out ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat kapag personal tayo na in-entertain o inasikaso ng ating Panginoon, o tayo ay inalo, o tayo ay, ano ba yung Tagalog sa inalo? Tagalog na yun. O tayo inaliw, o tayo ikinumport, o binigyan ng pag-asa, o binigyan ng tinatawag na kagalakan, binigyan ng hanang pag-asa, kinumport niya tayo. Na ibig sabihin, ang Panginoong Hesus lumalapit sa atin at dinadamayan niya tayo. Sapagkat hindi naman naalaala ng maraming mga tao ang ating Panginoon Diyos sa panahon ng kanilang kasiyahan at kasaganaan. At dahil dito, ito yung ating makikita ng ating Panginoon Kristo. Bakit ganon? Mas pabor siya doon sa talagang nagdadalamhati,
lumuluha, nagugutom, at ang sabi nga ay tumatangis. Sa Matthew chapter 5, basahin po natin yung mga kategoring ito. Ito yung tinatawag na sermon ng ating Panginoon sa mga mapapalad. Ang sabi niya rito, Matthew chapter 5, verse 2, at binuka niya ang kanyang bibig at kinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. At ito yung blessed. Bakit ito yung mga blessed? Ito pa naman yung ayaw na ayaw mangyari ng tao sa kanyang buhay. yung siya ay nagdadalamhati, yung lumuluha, yung nagugutom, yung nauuhaw. Yan pa naman ang ayaw. Pero sa isang banda, ang maganda rito, kung walang dadamay sa iyo, handa kang damayan ng ating Panginoon Kristo. Yung sabi nga ng maraming mga mangangaral ay sinubukan na ang lahat ng bagay ng maraming mga tao o ng sino man tao, gaya ng babaeng ito na inaagasan nung panahon siya ay may pera, sinubukan niya lumapit sa mga manggagamot. May mga kaibigan siya, kamag-anak, marahil ay dumadamay, pero nung maubusan siya ng pera, yun naman talaga ang reality. Ang pera kasi ay malaking impluwensya para magkaroon ka ng maraming kaibigan at maraming dadamay sa iyo at magmamalasakit sa iyo. Ang dahilan ay may pera ka. Pero kapag ikaw ay walang pera, sabi nga ay mahirap magbigay ng panahon o magbigay ng tinatawag na pag-aaksaya nga o paggugol ng panahon kung wala namang mapapakinabang. Pangit tingnan, di ba? Pero yun naman talaga ang nangyayari. Sabi nga, ang pera ay napakahalaga sa ibabaw ng lupa. At kapag wala kang pera, yun ang mabigat. Kahit kamag-anak mo, lalayuan ka. Bakit? Sapagkat alam niya, dahil kamag-anak ka niya, lalapit siya sa iyo at hihingi ng tulong. At dahil doon, kapag ganun na lamang ang nangyayari, lagi na lang hihingi ng tulong, ay lumalayo nga kahit kamag-anak. Ang sakit, di ba? Pero sa ating Panginoon Jesucristo, kung magiging tama ang ating mga puso at may kapakumbabang loob, siya yung handang dumamay, siya yung handang lumapit. At kagaya ng babaeng ito, ang sabi ron ay solo siya. Sabi nga sa sanlibutan ay solo flight na lumapit sa ating Panginoon. Walang kamag-anak, walang kaibigan. At doon sa kanyang karamdaman na 12 taon nang may karamdaman, ay nagsumikap siyang solong lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. At hindi naman siya nabigo. At yun yung kanyang araw ng kalayaan, bumalik sa kanya yung sigla, higit pa sa dati. At higit sa lahat yung kagalaan, katuwaan na tanggap niya, yun ang hindi niya kayang bayaran at hindi rin niya kayang ipaliwanag at hindi yun kayang bilhin ng sinuman. Kaya dahil dito sa mga pagkakataong ito, ang ating Panginoon gusto niyang lumapit. Kaya lang hindi siya makalapit sapagkat karamihan ikinahihiya siya ng mga tao. Kaya may sinasabi siya sa banal na kasulatan, ang sino man magmakahiya sa akin sa harapan ng mga tao, ikahihiya ko rin naman siya sa harapan ng aking ama o sa harap ng mga anghel ng aking ama sa kalangitan. Ang ibig sabihin, sa mga panahon natin ngayon, sa mga pagkakataong ito, sabi nga yung usapin ng pagiging religious, bagamat hindi naman ito reliyon, kundi isang personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ay parang kakaiba kapag ka ikaw ay, sabi nga ay godly, maka-Diyos o nabubuhay ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ay medyo kakaiba
Nang ibig sabihin ay hindi ka sumasabay sa trending ng sanlibutan kung ano yung uso. Hindi ka makasabay doon o hindi ka sumasabay doon. Kaya dahil dito sa mga ganitong pagkakataon, ang Panginoon naman ang siyang karamay mo. Ngayon, bilang isa na nakaririnig ng mga aral at turo ng ating Panginoon, sabi nga, maganda yung meron tayong nalalaman, meron tayong napapakinggan, pero mas mahalaga yung meron tayong natatanggap. Kaya dahil dito, ang dala ng ating Panginoon Kristo sa ibabaw ng lupa ay ganap na kalayaan. At yun ang sinasabi ng John chapter 8 verse 32 hanggang 36. Inyong malalaman o makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nang ibig sabihin, isa sa katotohanan na ating binabanggit sa mga oras na ito, anuman ang ating nais na maging kaayusan, kagalingan at kalayaan, buhat sa kapangyarihan ng kasalanan, karamdaman man yan o sitwasyon sa buhay, bakit hindi natin ilapit sa ating Panginoon? At ang isang katotohanan ay ito, na ang biyaya ng ating Panginoon ay bukas pa rin hanggang ngayon. Maraming tumatawag sa ating Panginoon Kristo, as in, marami. Marami ang lumalapit sa ating Panginoon Kristo, as in, marami. Pero yung kagaya ng babaeng ito na inaagasan, may tapat na puso, may seryosong puso, tapat sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao, na siya ay lalapit sa ating Panginoon. Ito yung pinakang akma na kung saan ay matatanggap ng isang tao ang bisa at biyaya na nagmumula sa ating Panginoon, sapagkat ito ay biyayang naitatag ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, bilang manunubos ng ating kasalanan sa buong sanlibutan. Gaya nung ipinangaral natin ng mga nakaraan, sa aklat ng Awit chapter 51, ang sabi nga ni Haring David, "Create in me a clean heart, O God." Nang ibig sabihin, hiningi rin ito ni Haring David, yung tinatawag na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Pero yung pagkakataon ay hindi sa kanya. Sapagkat ng mga panahong iyon na nanalangin si Haring David sa ating Panginoon Diyos ay wala pa nga tumutubos sa kasalanan. Ang sabi niya rito, aklat ng mga Awit chapter 51 verse 10, "Likhaan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko." Ito ay napakagandang daing, hiling, panalangin ng sino man sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At ito yung hiningi ni Haring David. At sa ating ang pag-aaral, ito ay hindi natanggap ni Haring David. Sabihin man natin, hindi nga kaya natanggap? Oo, hindi nga natanggap. Kasi ang kondisyon ng panalangin ito ni Haring David, kung lilikhaan siya ng ating Panginoon Diyos ng malinis na puso at magbabago ng isang matuwid na espiritu sa loob niya, ang sabi niya rito sa verse 13, "Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad, at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo." Ang sabi sa English, "Then will I teach transgressors thy ways, and sinner shall be converted unto thee." At ito'y hindi na ituro ni Haring David. At kung ito hindi na ituro ni Haring David, isa lang ibig sabihin, hindi niya natanggap. Kaya ibig sabihin, sa pagkakataong ito, maging bukas sa atin ang isang katotohanan na ang hinihingi ni Haring David ay naitatag sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At hanggang ngayon, ito ay bukas. At kung hanggang ngayon ay bukas, itong puso ni Haring David na ang kanyang kahilingan, ang gusto niya ay total deliverance. Ganap na kalayaan na kung siya'y magsisi, huling pagsisisi na niya yon at hindi na nagagawin yung kanyang pinagsisiyan. Kaya ang binanggit dito ay
converted unto thee. Nang ibig sabihin, ito'y isang transformation. At ito yung dalang biyaya ng ating Panginoon at ito yung virtue ng New Covenant, ng New Testament or New Covenant, yung bagong tipan. Kaya kung yung virtue na ito, kapangyarihang ito, na hinihingi ni Haring David na hindi niya natanggap sapagkat wala pang tumutubo sa sala ng tao, narito ito'y bukas na bukas sa panahon natin sa ngayon. At sana sa bawat isa sa atin magkaroon tayo ng puso na kagaya ni Haring David at kagaya ng babaeng inaagasan, na yung kanyang pananalig, ang kanyang kalayaan ay nasa sa ating Panginoon Kristo at ang babaeng ito ay hindi nabigo. Si David, si Haring David ay tumawag sa ating Panginoon Diyos. Yes, makapangyarihan ng ating Panginoon. Pero yung mga proseso, sabi nga'y mga batas ng tinatawag na proseso ng pagbabago at total deliverance o yung pagbabalik ulit ng nature ng tao ayon sa pagkalika ng ating Panginoon Diyos, hindi pa tapos. Nang ibig sabihin ng ating Panginoon, kagaya ng ating sinasabi, ang Panginoon Diyos, ayon sa banal na kasulatan, ayon sa kautusan, hindi talaga siya nangako ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang pangako niya, kagaya ng pinag-aralan natin ng nakaraan, ay yung tinatawag na light of the world, yung fleshly or worldly. Ibinigay niya yon kay Haring Solomon at ibinibigay niya yon sa lahat ng sumusunod sa batas ng kautusan o yung tinatawag na Law of Moses. Kaya nga sa isang banda rin, yung Law of Moses, may dalang biyaya talaga yan. Pero yung dalang biyaya ng ating Panginoon Kristo is about the restoration of the human being. Kalayaan mula sa o yung bondage, pagkagapos sa kasalanan o kapangyarihan ng kasalanan na pinasok ni Eva at ni Adan. Kaya nga nawala yung ilaw sa buhay ng tao, nawala yung liwanag, nawala yung tinatawag na tunay na buhay o yung kasiglahan ng buhay dahil pumasok sila sa kasalanan. Pero babalik yun kapag natanggap ng bawat isa yung katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Okay, balikan natin si Haring David. Yung puso ni Haring David, bagamat tama at totoo, pero dahil ang Panginoon Diyos ay matuwid, wala pa talagang tumutubo sa kasalanan, hindi niya magagawa na likhaan ng bagong puso si Haring David sapagkat wala pang tumutubo sa kasalanan. Pero ngayong tayo ay natubos na ng ating Panginoon Kristo, marami na natala sa bagong tipan na ang kanilang mga puso ay naging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Yung kanilang puso ay nagliliwanag na talaga. Ito sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, 2 Korinto chapter 4, verse 4 hanggang 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na kung saan ay laan talaga ito para sa lahat, pero kailangan natin ay ang tinatawag na pananampalataya. Or verse 3 to 6. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 6. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siya nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Kaya ibig sabihin, mula sa ating puso, magliliwanag ang kalwalhatian at biyaya
ng ating Panginoon. And that is a virtue. Yun ay isang kapangyarihan, ito'y para sa lahat, pero makikita natin ang ebanghelyo ng hiwaga, ng biyaya at kapangyarihan ng Panginoon Diyos, may lambong daw ito o may taklob o natatalokbungan pa. Dahil daw sa kawalan ng pananampalataya. Kaya sabi nga, mahalaga yung magkaroon tayo ng pananampalataya at tamang pananampalataya. Madaanan lang po natin, minsan sa aking pangangaral ay nagsabi ako, kung sakaling bigyan tayo ng isang kahilingan, ano ang ating hihilingin? Sa mga oras na ito, ganon din sa mga nakikinig ng ating pangangaral at pagtuturo ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung sakaling tayo bigyan ng ating Panginoon Diyos ng isang kahilingan, ano ang ating hihilingin? Diba? At nabanggit ko sa pangangaral ko nga noon ay ang dami, iba't iba ang naging kahilingan. Pero majority, mas marami yung gusto kong yumaman. Yun ang pinag-aralan natin noong nakaraan, kagaya kay Haring Solomon. Gusto nila yung kalagayan ni Haring Solomon, pero si Haring Solomon ay nabigo. Hindi nga niya napulpil yung buhay. Yes, napulpil niya yung worldly life. Napulpil niya yun. Nasa kanya yung kalwalatian ng sanlibutan, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Nasa kanya, hinahangaan talaga siya. Pero nabanggit pa rin niya sa loob ng kanyang puso, I hated life. For the works under the sun is grievous unto me. At yun yung binabanggit sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, ito yung sinasabi na pinangaral natin noon na ang Panginoon ay nangangako muna at magpapakilala muna siya sa atin. Nadaanan din natin ito dahil ito ay isa sa virtue na natala sa banal na kasulatan. Ikalawang Pedro chapter 1, ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi rito sa verse 3, 2 Peter chapter 1 verse 3 at hanggang 5. Iyamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. Sa English, ganito yung binanggit, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, to the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, kalwalatian at kagalingan. Pero ang binanggit sa English ay glory and virtue. Kaya kung titingnan natin, kasama yung bisa ng bagong tipan. At ang bagong tipan, hindi ito panibagong reliyon. Hindi ito panibagong panahon, kundi ito ay isang pagkakataon na tayo ay makabalik sa ating Panginoon Diyos at mapulpil uli ng ating Panginoon or ma-restore uli ng ating Panginoon yung dating kalagayan ng tao. Bagamat hindi na nga babalik yung original na kalagayan ng tao dahil ang tao pumasok na sa kasalanan o pumasok sa pagkaalam ng mabuti at masama. And ang sabi nga ay all things work together. Kaya meron tayong pinag-aaralan na biyaya sa biyaya ang John chapter 1. Na ang kautusan ay dumating sa pamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at biyaya ay dumating sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At naipangaral na rin natin ito nakaraan yung biyaya sa biyaya. At yung biyaya sa biyaya, hindi na maibabalik yung original. Pero higit sa orihinal, sapagkat doon sa orihinal, hindi alam ng tao kung ano ang mabuti at masama. Pero ibabalik uli ng ating Panginoon yung kanyang larawan at wangis sa tao, the holiness and the righteousness.
Pero kasama na rin doon yung pagkaalam ng mabuti at masama at yun na may accept ng ating Panginoon dahil tayo ay Kanyang tinubos. At dahil doon, ibinilang tayo na kapatid ng ating Panginoong Kristo sapagkat ang Panginoong Kristo ay dumaan din sa bagong tipan at yun ang nagpabanal sa Kanya upang mawala yung kasalanang pinasan niya sa Kanyang balikat, ang kasalanan ng buong sanlibutan. At nawala yon sa pamagitan ng dugo ng bagong tipan. At ang dugo ng bagong tipan, ito rin ang magbibigay sa atin ng lubos at ganap na kalayaan. At dahil doon, magiging malinis nga daw yung ating puso. Magliliwanag muli yung ating puso. At ito'y magniningning sa ating puso yung kabutihan ng ating Panginoon. At yung pinag-aralan natin noong nakaraan na sinasabi natin, the fulfillment of the law ay mauuwi na lamang sa pag-ibig sa ating kapwa. At kapag yung ating puso ay nilinis ng dugo ng tipan ng ating Panginoon at nawala doon yung kapangyarihan ng kasalanan, wala nga tayong maiisip kundi ang ating kapwa. Sana matanggap din nila ang biyayang ito na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat marami ay nagtitiwala lamang sila ay sa kanilang sariling nalalaman. Pero dapat madagdagan po ang nalalaman ng tao, lalo na sa usapin ng bagong tipan. Dahil may problema, may digmaan, may labanan. Yung 2 Corinthians chapter 4 na binanggit natin kanina, doon sa verse 4, ay binubulag daw ng Diyos ng sanlibutan ito. At ang tinukoy dong Diyos ay Diyos ng sanlibutan, hindi ang Diyos na creator ng langit at ng lupa. Sa mga tuwid ito ay hindi ang ating Panginoon Diyos na may lalang ng lahat ng mga bagay. Kaya dahil dito, para daw wag sumilang ang buong kaliwanagan, ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa mga tuwid, itinatago ng Diyos ng sanlibutan ito ang katotohanan ng biyayang ito ng ating Panginoon Kristo upang wag nilang matanggap yung pinakang bisa ng bagong tipan. Kaya ang punto rito, ang sabi rito ni Apostol Pedro, yamang ipinagkaloob sa atin yung kanyang mahalaga at mga dakilang pangako ukol sa kabuhayan, ukol sa kabanalan, at ang sabi rito ay ukol sa kanyang kalwalatian at sa kanyang kagalingan. Ang binanggit ay virtue. At kung matanggap natin ang virtue na ito, ang sabi rito sa verse 5, oo, at dahil din dito, pagkadaragdag sa inyo ng buong sikap, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at ang sa kagalingan ay ang kaalaman. Kaya ibig sabihin, mabuti po yung meron tayong nalalaman about sa katotohanan na meron ng ating Panginoon Kristo na pwedeng matanggap ng tao. Kaya nga nangyayari nga, ay sabi nga ay maraming natatatag na reliyon, pero ang pinakamahalaga sa lahat is the virtue from the Lord Jesus Christ, at yun tinatawag na total deliverance. At kung ito yung total deliverance, ito yung redemption ng lahat ng tao sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Pero ang pinakamahalaga, i-claim natin. Sapagkat kapag hindi natin i-claim ang isang malaking katotohanan, hindi tayo makakaalis sa kapangyarihan ng kasalanan. At yan ang pilosopiya ko noon. Kaya noon, hindi ako naniniwalang may Diyos. Bakit? Ipakita sa atin kung merong ang tinubos ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang paniniwala ko, pag tayo tinubos sa kasalanan, dapat wala tayo sa kasalanan. Oo, hindi pa ako nakakabasa ng Biblia, pero yun ang pilosopiya ko. Yun naman ang katwiran ko talaga. Kung talagang tayo tinubos ng ating Panginoong Hesus, sino yung binigyang kalayaan ng Panginoong Hesus sa kasalanan? Wala po akong may turo, maging sa loob ng aming bahay. Nanay ko, kahit nanay ko mabait, pero sinungaling din. Mga bata, mga magkakapatid. Diba, lagi natin sinasabi, pag naglalaro ang mga bata, pag kaya'y nagkaroon ng pagtatalo-talo, isa lang sasabihin yan, madaya, ang daya mo, ang daya mo. Bakit? Yun naman ang sinasabi. Ang tao talaga, bata pa man, naando na. Lagi gusto niya, siya ang mananalo, siya ang magtatagumpay sa anumang paraan, kahit gamitan ng pandaraya. Kaya ang punto ko,
Nasaan yung katotohanan ng ating Panginoon Diyos? At dahil doon, di na ako naniniwalang may Diyos. Pero hindi naman ako tumutuligsa sa paniniwala ng tao. Ay kung yan ang paniniwala mo, di bahala ka, pero ito yung paniniwala ko. Mabuti nga, naniniwala kayo sa may Diyos para kayo'y bumait. Pero ako, hindi ako naniniwala na may Diyos. Noon yon. Kaya dahil doon, ay sabi nga, dahil sa kapaluluan ng kaisipan, kung may plano talaga ang Diyos sa aking buhay, talagang, sabi nga, isinayad din talaga ako ng Panginoon sa lupa. Kaya nung dumating ang mga pagkakataon, yung kadalamhatian, yun na nga. Yung hindi na maganda ang senaryo ng buhay. No, dahil ang filosofiya ko, para daw si Hari Solomon, sabi ng mga may hawak ng Biblia. Kasi ang katwiran ko ay yung salamat, tayo ay lumitaw sa ibabaw ng lupa, pero wala tayong pinakamabuting gawin kundi ang magsaya at magpakasaya dahil pagkatapos dito ay wala na. Kundi ako naniniwala, dahil hindi ako naniniwala may Diyos, edi wala ding langit, wala ding impyerno. Ay bakit pa tayo nagpipigil sa ating mga sarili na gusto nating gawin, na pinagbabawalan tayo ng ating reliyon, pero ang sabi nga ay hindi rin naman nagkaroon ng tinatawag na lubos na kasiyahan. Kaya sabi nila, ba't ganyan ang katwiran mo? Eat, drink, and be merry. Si Hari Solomon ang may sabi niyan. Sabi ko, bakit ano pang gagawin mo sa buhay? Kundi ang magpakasaya, dahil pag namatay ka, wala naman langit, wala naman impyerno. Sayang ang buhay kung hindi ka magpapakasaya sa ibabaw ng lupa. At totoo naman, marahil hindi lamang ako may ganong filosofiya. Pero salamat sa Panginoon Diyos, nang ako nga ay dumaan sa mga ganong kalagayan, ay napaisip ako, gusto ko ng kalayaan. Gusto ko ng pagsasaayos ng buhay, gusto ko ng kaayusan ng buhay. At dahil doon, dumating sa akin ang salita ng Diyos, pinag-aralan ko ang banal na kasulatan, hanggang sa makita ko ang pangalan ng Panginoon, may kapangyarihan, may bisa, natatawagan ko sa oras ng kagipitan, at dahil doon, humiling ako sa Kanya. Sabi ko, ito na lang po, para lubos ang pagtitiwala ko. Handa akong magpatubos, palayain mo ko, at kung magkagayon, sa'yo na ako. Pero kung hindi, yung pa rin ang filosofiya ko, wala pa rin talagang totoo na Diyos. Pero salamat sa Panginoon, bagamat palalo yung aking kaisipan, palalo yung aking puso, pinagbigyan ako ng Panginoon dahil ako na may nagpakatotoo. Nagpatubos talaga ako sa Kanya. At nang ako'y magpatubos sa Kanya, nakita ko yung tinatawag na kalayaan. At dun sa kalayaang yun ay aking iningatan. Sabi ko nga, mula nung 1991 hanggang ngayon, buo pa yun. Hindi pa yun nasisira. Yun yung aking pakikipagkasundo sa Kanya at pakikipagtipan sa Kanya. Kaya dahil dito, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, hindi sa ibig sabihin pinapangaral ko ang aking sarili, kundi sa aking sarili pinapakita ko na hindi ko talaga kayang magbagong buhay. Nagpatubos lang ako ng buhay sa ating Panginoon at salamat sa bisa ng dugo ng tipan. At dahil sa bisa ng dugo ng tipan, nagkaroon ako ng tinatawag na pagbabago sa aking buhay. At yun yung katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa lahat. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, sa ating Panginoon, balik tayo sa pinupunto ng ating usapin. Isang pagkakataon na pwede natin matanggap yung virtue, kagalingan mula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Pero ang kailangan dito, tapat na puso. Yun ang sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa na siya'y totoo at tayo naman ay totoo. Kaya ibig sabihin, mahalaga yung tayo'y nagpapakatotoo. Gaya ng babaeng ito na inaagasan. Sa kanyang pagiging totoo, hindi siya nabigo. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon kung totoo ang tama at tama yung paglapit natin sa Kanya. Pero kung hindi tama yung paglapit natin sa Kanya, hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoon. Meron din niyang proseso, as in merong proseso. Gaya na nabanggit natin kanina, si Haring David, totoo, tama yung kanyang hinihingi, pero yung proseso, sala sa proseso, sapagkat
hindi pa nga tayo natutubos ng ating Panginoon. Kaya kung humingi si Haring David ng bagong puso at pananahan sa loob niya ng banal na Espiritu, hindi yun magawa ng ating Panginoon sapagkat may proseso. At ang proseso ngayon, kailangan may tumubos muna sa kasalanan ng tao. At dahil dito, ito yung magandang pagkakataon para sa lahat, para sa atin, na ang biyaya ng ating Panginoon Kristo na mga bagay na ito ay ating matanggap. Sikapin natin. Pero yung pagkatanggap nito, hindi rin po yan madali. Gaya ng ating mga pag-aaral, ang sabi nga, kung papasok tayo sa makipot na pintuan, hindi rin madali. Pero magiging madali kung tayo ay totoo and totally surrender. Balikan uli natin yung sinasabi rito bilang panghuli. Madaanan natin sa aklat ng Lucas. Ganito sinasabi sa chapter 13, verse 24 o verse 23. Lucas chapter 13 verse 23, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami mga nagsisikap na magsipasok at hindi mangyayari. At kung makatindig na ang puno ng sambayan at may lapat na ang pinto, ay magpapasimula kayong mga sitayo sa labas at magsituktok sa pintuan at magsabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagay pasisimulan nyo sabihin, nagsikain kami, nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kung kayo'y taga saan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat ang manggagawa ng kalikuan. Kaya ibig sabihin, eto, na nagtanong, kung marami daw maliligtas, hindi sinagot ng Panginoon kung marami o konti. Pero sinabi niya, magsikap. Sapagkat marami na daw ang nagsisikap pumasok pero hindi rin daw mangyayari. Pero ito lang sasabihin ko, ang pintuan talaga ng biyaya ng Panginoon, pagpapakumbaba. Dahil yun ang nakita ng ating Panginoong Diyos kay Eva at kay Adan. Nagpakumbaba siya. Kaya yung maamo na tupa, hinubaran ng ating Panginoon, ibinihis kay Eva at kay Adan. Kaya dahil dito, sa usapin na gusto natin matanggap ang favor mula sa ating Panginoon, pakumbaba po tayo. Maging totoo tayo sa ating sarili. At kung makita tayo ng ating Panginoon, siya yung lalapit sa atin. Step by step, aakayin niya tayo, tuturuan niya tayo, at magiging malinaw sa atin ang banal na kasulatan. At kung matanggap natin ang bisang ito, hindi mahirap para sa atin, ipaliwanag at ibigay ito sa tao, sapagkat yan yung ating puso na ginawa ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Harinawa po ay ating pong naunawaan ang mga biyayang ito ng ating Panginoon Diyos, ay ating pong lubos na matanggap ang tinatawag na virtue of faith na sinasabi ni Apostol Pedro. Sa inyong pananampalataya, ibigay ninyo ang kagalingan sa inyong pananampalataya. At ang kagalingan ay ang kaalaman. The virtue is knowledge. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon at halinawa po ay naunawaan natin ang nais ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay at magpatuloy po tayo sa paglapit at paghingi ng kaunawaan, kaalaman sa mga bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa Diyos ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.